Welcome back to our channel, kung saan ang balita tungkol sa Philippine aviation at defense ay di lang basta impormasyon, kundi pag-asa para sa mas ligtas at makabagong bayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang makasaysayang milestone sa Philippine aviation, ang successful corporate demonstration flight ng LET-410NG aircraft mula sa Czech Republic dito mismo sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Noong kamakailan lang, ginanap ang kauna-unahang corporate demonstration flight ng LET-410 ng sa Pilipinas, isang kaganapan na pinangunahan ng MRO Southeast Asia Corporation, in partnership with Czech defense company Omnipol. Ang ruta, Metro Manila, Batangas, at Balesin. Ibig sabihin, hindi lang basta display kundi real-time flight performance sa iba't ibang kondisyon ng panahon, terrain, at operational environment. Nakakatuwa dahil itong event na ito ay hindi lang para sa media o VIPs, kundi inimbita rin ng mga aviation experts at stakeholders para personally ma-experience ang performance ng LET-410 ng. So, ano nga ba ang LET-410NG? Bakit ito big deal? Ang ANG ay nangangahulugang new generation. Ito ay isang twin-engine turboprop aircraft na gawa sa Czech Republic. Here are its key features. Superior performance kayang mag-operate sa short and unpaved runways, swak sa mga island provinces at remote locations. Versatile configuration, pwede siyang gamitin as passenger transport, cargo hauler, medevac, maritime patrol, at surveillance aircraft. Cost-effective sa mga bansang may limitadong budget tulad ng Pilipinas, sulit ang operating cost nito versus sa bigger aircraft. All-weather and rugged design, kaya niyang lumipad kahit challenging ang panahon, making it perfect for humanitarian and disaster response. Ayon sa impormasyon, ino-offer ito ng MRO Southeast Asia Corporation sa Philippine Coast Guard. Perfect ito sa role ng PCG bilang first responders sa maritime incidents, disaster relief, at search and rescue operations. Pero may twist, sa mga larawang lumabas sa demo flight, may mga personnel mula sa Philippine Air Force na naroon din. So hindi malabong maging interesado rin ang PAF sa LET-410 ng, especially for roles like ISR or internal logistics support. This could signal a broader marketing push mula sa Czech Republic para sa Armed Forces of the Philippines, particularly now na nagpapatuloy ang modernization program under Horizon 3. Globally, ang LET-410NG ay ginagamit ng iba't ibang bansa for diverse roles. Sa Africa, ginagamit ito sa medical missions, sa South America, for cargo transport sa bundok at jungle, at sa Europe, for surveillance at patrol missions. Ibig sabihin, proven na ito sa iba't ibang theater of operations. Kung kukunin ito ng Pilipinas, malaking tulong ito hindi lang sa military kundi pati sa civilian missions like disaster relief, coastal monitoring, at air connectivity sa mga isla. Dagdag pa dyan, ang mga ganitong aircraft ay mas mabilis i-deploy at mas mura i-maintain kumpara sa malalaking jet-powered platforms. Bukod sa operational versatility, mahalaga ring pag-usapan ang potential ng LET-410NG pagdating sa local maintenance at support ecosystem. Dahil ang MRO Southeast Asia Corporation ay isang lokal na kumpanya, posibleng ma-establish ang local MRO, maintenance, repair, and overhaul capabilities para sa aircraft na ito kung sakaling tuluyang i-acquire ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi na kailangang ipadala sa ibang bansa ang aircraft para sa routine checks, repairs, at upgrades, makakatipid tayo sa oras, pera, at resources. Hindi lang yan, ang ganitong klase ng partnership ay pabor sa Self-Reliant Defense Posture, SRDP, program ng Pilipinas, isang long-term goal ng Department of National Defense na gawing mas independent ang Pilipinas pagdating sa defense logistics at capability development. Imagine this, kung magsimula tayong mag-operate ng LET-410NG under the Coast Guard or Air Force, may posibilidad na magkaroon din tayo ng training programs para sa mga Filipino pilots, engineers, at ground crew sa platform na ito. Ito'y hindi lang modernisasyon ng kagamitan, modernisasyon din ng tao at talento.
Dagdag pa riyan, ang Czech Republic ay isang bansa na aktibong lumalahok sa defense and industrial cooperation sa ASEAN region. Kung magiging matagumpay ang LET-410NG sa Pilipinas, posibleng magbukas ito ng pinto para sa iba pang Czech-made defense or dual-use technologies na swak sa pangangailangan ng AFP, tulad ng light armored vehicles, UAVs, at communication systems. Sa isang banda, makikita rin natin ang strategic value ng diversification ng sources ng defense equipment. Sa kasalukuyan, umaasa tayo sa US, South Korea, at Israel para sa mga kagamitan. Ang pagpasok ng European players tulad ng Czech Republic ay nagdadagdag ng balance at bargaining power sa ating foreign procurement strategy. Kung susumayan, ang LET-410NG ay hindi lang simpleng eroplano. Ito ay posibleng entry point para sa mas malawak na teknolohikal at defense cooperation na magdudulot ng long-term benefit sa capability at readiness ng bansa. Ngayon, ang tanong, makukuha ba ng LET-410NG ang interes ng Pilipinas? Pros: ideal for archipelagic operations, budget-friendly, quick to deploy, flexible mission profiles. Cons: hindi pa ito widely used ng major air forces, so baka may hesitation sa initial adoption. Mas maliit ang payload and range versus larger aircraft like C-130. Pero kung ang goal ay cost-effective, flexible, and rapidly deployable platforms, swak na swak ito, lalo na sa Philippine Coast Guard at Philippine Air Force. Ang susunod na hakbang, we expect na magkakaroon ng technical evaluation, possible government-to-government talks, at baka pati joint training o pilot integration in the future. Isa pa sa mga interesting na aspeto ng LET-410NG ay ang potential nito sa localization and support. Ayon sa mga sources, bukas ang manufacturer at ang Omnipol sa posibilidad ng pakikipagtulungan sa local MRO companies tulad ng MRO Southeast Asia Corporation para sa maintenance at support system dito mismo sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lang tayo bibili, pwede rin tayong magkaroon ng transfer of knowledge, local jobs, at mas mabilis na logistics support. Kung matutuloy ito, malaking bagay ito sa long-term sustainment ng aircraft at sa pagpapalakas ng ating local aviation industry. So ayan mga kaibigan, isang bagong aircraft, bagong potential, at bagong yugto para sa aviation at defense sector ng Pilipinas. Will the LET-410NG be the next workhorse ng Philippine Coast Guard o Philippine Air Force? That remains to be seen. Pero ang malinaw, tuloy-tuloy ang pagpasok ng modernong teknolohiya sa bansa, at dapat tayong maging informed at involved. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, don't forget to like, share, and subscribe for more updates sa Philippine Defense, Aviation, at Technology News. This is PH Malaya, and as always, mabuhay!